Ito yon, yung nanggugulo sa Mindiola. Ayan Diba? Ma'am Meriglo Alameda, hello po. Ayan mga nanggugulo. Tapos ang daming mga pulis na sugatan. Nakita ko sa post ni Isko kanina, ang daming pulis na sugatan, mga kababayan. Kita nyo yan? Gulo. Yung mga nag-rally kanina sa EDSA, peaceful naman, wala namang ano. Nako, at according nga kay Peebles, si Sabit daw ang nasa likod ng kaguluhan sa rally. Utos daw ni Sabit. Nako po, according kay Peebles, talakera. Nako po. Ay, nako, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Nako. So, ngayon, mga kababayan, ito yung sunod. Bakit nga ba mainit ang ulo ni Manong kay Marcos? Ito pala ang kadahilanan, mga kababayan. Ito yung kadahilanan kung bakit mainit ang ulo ni Manong kay Marcos. Ito na. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Bilyonaryo News. Wait lang, may ads. Inunahan na ni Manong na imbestigahan daw ang Ilocos Norte kasi sangkot daw si PBBM sa maanumalyang flood control. Bakit Norte lang? Bakit hindi isali ang SOR? Bakit Ilocos Norte lang? Bakit hindi nyo isama ang Ilocos Sur? Ito na. Inuunahan na niya, mga kababayan. Ibag na nga ba talaga ang Solid North? Yan ay matapos manawagan si former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson na imbestigahan ang infra projects sa hometown province ni Pangulong Marcos na Ilocos Norte. Ang distrito raw kasi ng presidential son na si Sandro Marcos ay may proyektong kumpanya ng mga diskaya ang contractor. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban. Una dapat imbestigahan ang baluarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang banat ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa kainitan ng flood control scandal. Ayon kay Singson, malaki raw ang nakubrang kontrata ng mga Diskaya-owned firms sa probinsya ng Ilocos Norte. Kabilang daw dyan ang mga kumpanyang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation. Nako. Ang dalawang distrito ng Ilocos Norte, hawak ni Presidential son, 1st District Representative Sandro Marcos at ni 2nd District Representative Angelo Marcos Barba. Parang Alzheimer siya. Dahil nilabas niya, mahiya naman kayo, mga flood control. Meron siya ang mga binabanatan diskaya ngayon, silang kontraktor nila buong Pilipinas. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga diskaya ang kontraktor nila. Imposible naman din nila kilala. Baka nakalimutan lang, baka may Alzheimer. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, isa ang Ilocos Norte sa top provinces na recipient ng Diskaya Awarded Flood Control Contracts. Top 1 ito ng St. Matthew mula 2022 hanggang 2025 sa flood control projects, amounting to almost 963 million pesos. Top 1 din ito ng St. Gerard, amounting to almost 609 million pesos. Top 4 naman ng Ilocos Norte ng Alpha and Omega, amounting to 566 million pesos. Nako. At top 3 ng St. Timothy, amounting to 518 million pesos. Ayon kay Singson, dapat din umanong tutukan ng Pangulo ang umano'y irregularities sa kanyang sariling baluarte. Lalo na't una nang sinabi ng DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI that there will be no sacred cows sa isinasagawang investigasyon. Wala pang sagot si PBBM sa pahayag ni Singson sa kasalukuyan. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ngayon, mga kababayan, alam ko napakinggan ninyo, napakinggan ko rin, pero hindi ko naintindihan yung iba. Una ko lang katanungan, ano naman ngayon kung ang kontraktor sa mga proyekto ni Sandro ay Diskaya? Si Sandro ba ang nagnakaw? Tanong ko lang, may ninakaw ba si Sandro? Kasabwat ba niya ang Diskaya?
Na ang pundong 1 billion, 300 million na lang, ang 700 ibulsa nila. Maraming salamat, Alex Artwork. Hello po, sir, dyan sa Hong Kong, sa yung super chat. Tagumpay ang BBM resign at bring him home. Ayun, walang nangyari. Wala namang problema kung mga diskaya ang kumuha ng proyekto na yan. As long as walang ghost project, walang ninakaw si Sandro, at problema na ng mga diskaya yan, kung sila ang kinuha ni Sandro na mga kontraktor dyan. Ang problema dyan kung si Sandro ninakaw niya ang pondo. Kung tama naman, binigay kay Sandro sa mga diskaya ang pondo na 500 million, problema na ng diskaya yan. Ang problema dyan kung ninakaw ni Sandro ang pondo. So ngayon mga kababayan, may kaso ba si Sandro doon? Hindi naman niya kamag-anak ang diskaya. Ang problema ngayon kay Manong Sabit, kumusta naman yung proyekto doon na kinuha ng kumpanya mo? Ang kapatid mo, anak mo, nasa gobyerno. Di ba nasa saligang batas sa Philippine Constitution na kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno, bawal kang tumanggap ng proyekto. Bakit yung anak mo, pinsan mo, kapatid mo, kumuha ng proyekto sa gobyerno sa pamamagitan ng construction company mo? Di ba bawal yon? Para ka lang si Bongo. Eto na, kaya pala pinapangunahan mong imbestigahan Kasi ikaw sumabit ka pala Ano naman ngayon kung si Sandro ang kinuha niya na kontraktor ay ang mga diskaya? So walang problema doon. Ang problema doon kung binulsa ni Sandro ang pondo. Ang problema mga kababayan, itong si Chavit, kumuha ng proyekto, kanila ang construction company. Ito. May ads lang Ito yung problema. Walang problema dun kay Sandro. Ang problema doon kung ninakaw ni Sandro ang pondo. Ang problema doon kung binulsa ni Sandro. Ngayon, magiging problema kung ang mga diskaya ang kumuha at hindi nila pinatayo. Ang diskaya ang managot, hindi si Sandro. Ang problema, ano itong sa inyo? Ang sa inyo kasi, ang problema ninyo Hinamo ni ito. dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson, CPBBM, na unahing imbestigahan ang flood control project sa Ilocos Norte. Ayan na. Kasabay niyan, itinanggi ni Singson na may ghost project sa Ilocos Sur ang kanilang kumpanya. Narito ang agenda report ni Liza Nako! Bonson. Inamin ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na pagmamayari ng pamilya niya ang Satrap Construction Corporation. Ayun, inamin. Tatay ko, engineer, kontraktor. Bata pa ako, sumasama na ako. Diba? Inamin niya mismo, tatay niya, engineer, kontraktor. So, diba nasa saligang batas na kapag ang anak mo, pinsan mo, kapatid mo, nasa gobyerno may posisyon, bawal kumanggap ng project mula sa government. Kasi ang tawag doon, conflict of interest. Kaya nga na-issue si Bongo dyan Kasi yung stepbrother niya na Alfredo Builders Incorporation tumanggap ng 326 million at ang CLTG Builders na hawak ng tatay ni Bongo tumanggap ng 6 billion mahigit sa panahon ni Digong. Kaya nga issue Tapos sa'yo ngayon, kaya ka pala nag-ingay. Sir, dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Negosyo, inamin. Sa datos ng DPWH, nakakubra ang Satrap ng 62 public works contracts sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025. Kaya pala, sabit pa rin sa panahon ni Digong. Kaya pala kumampi ka kay Sara ngayon Kasi 2016 to 2025, 60 ka project ang tinanggap ninyo. Alam nyo ba, Manong, na bawal yan kasi nga, kapag nasa government kayo, o kung gobernur siya noon,
Kapag nasa government kayo, bawal kayong tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno. Bawal yan, ha? Sa batas yan. Makakasuhan kayo dyan, makukulong kayo dyan. Kaya kayo nag-iingay. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng 2.7 billion pesos. Sa kasalukuyan, di bababa sa 10 posisyon ang hawak ng pamilyang Singson sa lalawigan ng Ilocos Sur. Oh, hindi bababa sa 10 posisyon ang hawak ng pamilya. Oh, ibawal nga yun kumuha ng proyekto sa gobyerno kasi nasa posisyon kayo. Conflict of interest yun, makakasuhan kay plunder nun, makukulong kay lahat. Yun. Kaya nga si Bongo, siyam na beses daw niyang sinabi, wala siyang kinalaman. Oh, sa pamilya niya lang daw yung kampanya, hindi daw sa kanya. Yung problema nga, nasa government siya. Ayan na. At ayon sa COMELEC, bawal tumanggap ng government projects ang mga kontraktor na pagmamayari o malapit sa isang politiko. Oh, ayon sa COMELEC, bawal tumanggap ang mga kontraktor na may kamag-anak or malapit sa politiko kasi makakasuhan kayo. Yun ang totoo. Kaya pala nag-iingay. Alam nyo na. Diba? Sino ba ang dapat kalampagin? Sa isang panayang bate ng Billionaire News Channel kay COMELEC Chair George Garcia, sinabi niyang posibleng maharap sa kasong anti-graft and corrupt practices si Singson. Nako, kaya pala nag-ingay. Anong sabi ng COMELEC? Posibleng maharap sa anti-graft and corrupt practices. O, corrupt practices. Nako, pagtatawanan ka ni Erap niyan, Manong. Dati si Erap, pinagtawanan mo. Kaya pala nag-ingay. Kasi ang sabi ng COMELEC, posibleng maharap sa corrupt, graft and corrupt practices. Nako, kaya pala nandamay na ngayon. Kaya pala, sabi, imbestigahan nyo yung mga Marcos. Bakit kami lang? Hala! Sagot ni Singson, handa raw siyang magpakulong kung makitaan ng ghost projects ang contracting firm. Pero nang tanungin, Handang magpakulong kung makitaan ng ghost project. Hindi naman problema doon yung ghost project or substandard. Ang problema doon, bawal nga sa batas kumuha ng proyekto kung nasa gobyerno. Kasi nga, makakasuhan ka ng graft and corrupt practices. Conflict of interest yun. Ang hirap ba intindihin yun? Sino ba kasi gumawa ng batas na yan? Dapat wala yung batas yan para lahat na lang mag-contractor Kahit may kapatid kang engineer dyan, tapos ikaw mayor, kapatid mo kumuha. Kapatid mo, si Alice Eduardo, yung nagawa ng Okada. Tapos ako president. Sige, ikaw nang gumawa para ang pera sa atin na lang. May batas Sabit nga. Ayan na. handa rin ba siyang harapin ang posibleng kaso sa COMELEC? Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. Git niya, Diba? Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. Paano yung anak mo? Yung pinsan mo, kapatid mo? Sila yung mga kongresista doon, 10 nga kayo doon may hawak niyan. Hala, Diyos ko, kaya naman pala. wala naman na raw siyang pwesto, kaya pwede na silang tumanggap ng mga proyekto. Wala ka na nga sa pwesto. Ang problema lang, paano yung anak mo? Halimbawa, yung Ilocos Sur, District 1, 2, 3, 4, 5, puro mo kamag-anak nandyan. Tapos sila ang nangangailangan ng proyekto. Conflict of interest pa rin. Kaya nga si Bongo ngayon, questionable si Bongo Nako. Wala pa rin, kahit wala ka sa posisyon. Kung anak mo naman congressman, kapatid mo congressman, pinsan mo congressman, pamangkin mo congressman, kung doon ka rin kukuha ng proyekto sa kanila, conflict of interest pa rin yun. Kaya nga si Trillanes, kinakasuhan niya si Bongo at si Duterte ng plunder Nako, eto pa. Pero sa kasalukuyan, may anak siyang nakaupo bilang mayor sa Vigan na si Randy Singson. Sa kasalukuyan, may anak siyang nakaupong mayor. Sabit Singson.
Ayaw ko na magsalita. Kasimple lang eh. Simple lang, kahit grade 1 maintindihan yan. Nasa batas po yan. Kahit wala ka sa posisyon sa gobyerno, ikaw may-ari ng construction company. Kung yung pamangkin mo, anak mo, pinsan mo, lahat sila doon nakaupo. Tapos yung lugar na yun kailangan ng proyekto, tapos ikaw ang tatanggap. Conflict of interest pa rin yun. Oo. Hindi pwede yung ganon. Porket mayaman kayo, walang batas sa inyo. Hindi. Nako, ilalo ngayon. Si Marcos, kinalaban mo. Talagang sasabit ka dyan. Di ba? Mahirap ipagtanggol yan. Lasting show. Ang laki ng sabit. Di ba? Oo. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Yun lang, reaksyon ko. Kaya naman pala. Kaya naman pala. So yun lang, mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan yung ating reaksyon, yung ating live sa mga pangyayari sa Pilipinas patungkol sa politika at sa showbiz. Ayan, so yun lang, maraming salamat po, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Mami Riglo Alameda, ayan, at sa lahat po na nandyan, sa mga taga-Hong Kong, taga-Japan, taga-Europe, America, United Arab, mga taga-Ilocos Norte, Ilocos Sur, naimbag na rabi, ukininam. At sa mga DDS sa Davao na kumain ng lechong buhaya at 100 lechong baka, sana all, naka-lechong baka. Akala ko ba walang pera? Kaya, 100 lechon baka, oh. Sana all. High blood rin sana kayo. So yun lang, maraming salamat and see you next live. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo bukas at sa sunod pang mga araw. Maraming salamat po. Bye-bye. Walang humba.